Patuloy pa rin ang paghahanda ng mga otoridad sa nalalapit na pagdiriwang ng Pista ng Jesus Nazareno sa susunod na linggo. Kasabay nito, may pagbabago na rin sa disenyo na gagamiting andas upang maiwasang sampahan ng mga deboto. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Sa susunod na linggo na ang taunang traslasyon, kaya puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad para dito. Ayon sa Manila LGU, hindi bababa sa 6 na milyong katao ang tinataya nilang posibleng dumalo dito. Lalo't ito ang unang pagkakataon na national feast na ang Pista ng Jesus Nazareno, kung saan bawat parokya sa buong bansa ay ipagdiriwang ito. Bagamat ito'y pagsalaganap, inaasahan din pa rin naman natin syempre iba pa rin para sa mga deboto magpunta sa Quiapo. Kaya bagamat laganap na at natutuwa tayo dahil yung hindi makapunta sa Quiapo, magkakaroon sila ng local celebration, pero naghahanda pa rin tayo sa pagdagsa, pagpunta ng mga deboto. Panawagan ng pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto, gawing banal, ligtas at maayos ang pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Pareho pa rin ang ruta na dadaanan ng traslasyon ngayong taon, gaya noong bago ang COVID-19 pandemic. Ayon sa simbahan, pagbabawalan ng paghihintay sa mga tulay na bahagi ng ruta hanggat hindi pa dumadaan ang andas. Bubuksan naman ang mga kalsada na kasama sa ruta at kalapit na mga daan nito matapos madaanan ng traslasyon at malinisan. Ngayong taon, may pagbabago naman sa disenyo ng gagamiting andas para maiwasan ng masampahan ng mga deboto ang harapang bahagi nito. Nilagyan ng glass panel ang taas na bahagi ng enclosure ng imahe para mapasukan pa rin ng liwanag at makita pa rin ng mga tao, habang naglagay na rin ng exhaust fan at ventilation system para maiwasan ang pagkakaroon ng moist na nangyari noong nakaraang taon. Paalala naman ng simbahan pagdating sa pahalik sa Quirino Grandstand, iwasan na ang pagalik dito at ugaliin ang pag-sanitize. Patuloy pa rin po sana na ipatutupad natin yung hand washing, sanitizing, at kung maaari po, kung hindi naman sa gabal, ay ang paggamit po ng face mask. Yun pa rin naman po ang pinapatupad natin. Sa kabuuan, nasa 14,000 security personnel ang nakadeploy para sa aktibidad. Kabilang dito ang mga pulis at mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines. Magpapatupad ng gun ban ng Manila Police District simula January 8, Miyerkules, na magtatagal hanggang January 11. Week-long activity naman po ito. Marami na po kasing activities, lalo na sa may Quiapo area. Tuloy-tuloy po, pero meron po kaming tinatawag dyan na skeletal deployment. But come January 8 in the evening, full deployment na po kami, not only dito po sa Quiapo, hindi lang po sa Quirino Grandstand, but also doon na rin po sa ruta. Ngayong First Friday Mass ng 2025, kung saan umabot na sigit 90,000 ang dumalo as of 4 p.m., hindi alintana ni Annie ang init at dami ng mga tao. Anya, bilang deboto, maraming natupad sa kanyang mga hiling. Sa akin, papasalamat kay Moong Nazareno sa lahat ng tulong na binibigay niya sa akin at blessing para sa buong pamilya ko. Kaya buong akong nagpapasalamat sa kanya, sa Panginoon at kay Mama Mary at kay Moong Nazareno. Samantala, alas 9 ng gabi ng January 8 ay magkakaroon na ng road closures. Habang January 8 hanggang January 10 naman ay magpapatupad ang Manila LGU ng liquor ban sa bisinidad ng Quiapo. Kasama sa ipinagbabawal sa traslasyon ay ang pagdadala ng medium hanggang life-size na mga replika ng Jesus Nazareno, firearms at iba pang deadly weapons, selfie sticks at malalaking bag. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.